if you have a vision and you have dreams, yes, you can do that being on an independent label. Pero because this industry will really test you, sometimes mahirap na hindi ka makisama sa bigger entity. Pare kasi ako gusto ko sikat yung kanta, hindi ako. Kasi gusto ko makapag-Jollibee, gusto ko makapag-McDo, gusto ko makasama nanay ko sa simbahan, gusto ko pumunta sa mga bagay na yung ma-experience mo bilang tao na hindi ka magkakaroon ng judgment agad, lalo na ngayon sa social media age. If your song will be immortalized until you are gone in this world, it will be so hard for you to create a new one. Bakit? Una sa lahat, nung sinulat ko yung kantang Jopay, I was 21 or 20 noong time na yun. So, yung age group ko noon, nakaka-relate. So, sino ulit makaka-relate ng Jopay ngayon? Imagine mo, more than 20 years, nagkakarera ako bilang musikero, and most of the bands nga, 2 years, di tumatagal eh. Diba? So, yun lagi. Yung criticism part yan. Tanggapin mo lang, hindi ka niya ina-atake personally. Ay, kuya, kamusta? Ito, halos kakagising lang. Saan ang gig nyo kagabi? Dagupan. Dagupan. Pangasinan Merchant Marine Academy. Mas eskwelahan eh. Okay. So, pwede mo akong dalhin sa kung ano yung typical na process nyo when it comes to like mga ganyan mga travel gigs. Ano ba kayo? Nagsistay ba kayo or nauwi talaga kayo? Depende kung ano yung kinagabihan. Kasi kunwari, the previous gig was sa Giho. Nasa sa Giho kami. So, we played last mga nasa 12 o'clock slot. Natapos kami mga 1. Ang proseso kasi meron ng sound check pag may mga big shows, outdoor shows or kaya mga ganyan, eskwelahan. Kailangan mo mag-sound check. Awan ng Diyos, hiwalay yung sound check team doon sa mismong banda. Hindi to standard, hindi to industry standard. Ibang mga banda gusto nila sila yung sound check eh. Yung mga ibang banda gusto nila natutulog. So, although sabay-sabay kami bumiyahe, after ng set namin sa Giho, sabay-sabay kami bumiyahe papuntang Pangasinan. Tapos, lagi kami naghahanap or nakikiusap kami sa organizer na maghanap ng hotel na mayroong early check-in. So, check-in kasi kapag dating, kasi yung sound check usually nangyayari yan mornings. So, kawawa naman yung crew, pati tech kapag kunwari, imagine mo, kunwari, ang sound check 11 a.m. or 12 a.m. Yeah. 12 noon pala, sorry. 11 or 12 noon. Tapos, wala kang hotel. Yung nandun ka lang, naghihintay ka lang ng mo. So, yun usually ang proseso pag big gigs, sound check ng tanghali hanggang pahapon, pahinga. Tapos, ako dahil nakanta ako, mayroon ako regimen na kailangan 4 hours before the show, makapag-tsaa, ganun, makapagpahinga na. Hindi, dapat tamang tulog tsaka tamang gising ka din. Hindi pwedeng kagising mo lang. Kanta ka, wala. Ubus ka agad. So yun, tapos antay na lang ng salang time. Hopefully, walang mga delays. Ganyan. Mga photo op na before the gig. Tapos, after the gig yan, takbo agad yan, pauwi. Wala nang tambay-tambay. Oo, parang last time na nagkita tayo, meron kayo dito sa Carmona. Sabi ko, mag-meet dapat tayo, kaso parang pauwi na agad kayo. Yeah. Doon ko napansin na parang after ng set. Kasi madalas naman ang set nyo, kung di kayo last, second to the last. Mga ganyan. Yun ba yung sa may parang, ng kabayo? Yeah. So may parang racetrack. Parang ganyan. Yeah. Tapos sabi ko, saan kayo natambay ito mga? Bigla nasa na pala kayo, nasa van na agad kayo kasi kayo naman yung last. Pero kunwari kagabi, well kasi na tayo eh. Sumakses tayo eh. So hiwalay na van kami. So pero kunwari yung van ng mga crew, sasabihan namin pagtitigil pagkakain.
Kumbaga, hindi na kami tumatambay sa venue kasi ang tagal na namin sa venue, naghihintay eh. Yeah. So after ng set, yun tatakbo na. Pero ako usually dumarating ako salang na. Ano na eh, akala ko dati nung bata ako parang kunwari, saan kaya galing si Bamboo? Di ba kasi si Bamboo, di ba kunwari tumambay ka sa venue, UP Fair, ang aga mo pumunta ng UP Fair, tapos gusto mo makita mga idol mo, tapos bigla na lang, pagsalang ng banda, ando lang si Bamboo. Na-realize ko kasi, the earlier that I arrive, ako, personal lang to, hindi yung mga bandmates ko. Kasi baka isipin ng tao, parang wala, rockstar, ganyan. Hindi naman sa ganun. Nag-ano lang talaga, sinasagad ko yung oras na pwede makapagpahinga. Kasi kunwari ngayon, as of recording the podcast, pansin mo, medyo nasal yung tunog ko. Sa umaga kasi, lagi nang may sipon. Tapos, pag maligo ka na, mawawala na kasi pagka maaga ako sa gig, yan na, makikita mo na yung mga ibang kaibigan mo, magyayaya na yun uminom, magyayaya tumambay. Hindi ako pwede mag-alak sa araw ng tugtog kasi mawawalan akong boses. Tsaka yung schedule nyo rin eh. Hindi naman biro yung schedule nyo. Oo, tsaka, kumbaga, sa totoo lang, blessing naman yun, sobrang daming tugtog. Nasa amin rin naman kung gusto namin tanggapin o hindi. Kaso, nandun kasi ako sa point ng buhay ko na, ulit kasi may edad na kami, ang daming bandang lumalabas na bago eh. Yeah. Diba? Tsaka, nakakatawa rin, ang dami na rin namin natugtugan, ang dami na rin namin na parang nabalikan mo na. Kunwari, Binyan, ilang beses na kami nag-Binyan eh. Santa Rosa, ilang beses na kami nag-Santa Rosa eh. Minsan nahihiya na ako. Parang gusto ko sabihin, naku, wala na namang nakuha ang budget ng na to, kaya kami na naman kinukuha. Hindi kaya yung mga sinasabi sa comments na banda, either sobrang mahal or sobrang busy. Pero kasi yun nga, sabi ko, trabaho na eh. Aangal ka pa ba? Eh, pare, sigurado ako, hindi man aaminin ng iba, hindi pagpapalit, ibig sabihin, makikipagpalit ng trabaho yung mga ibang tao sa amin, yung halos araw-araw natugtog. Kasi ikaw mismo, musikero ka, alam mo naman, madali lang sa entablado eh. Dali lang. Yeah. Ang pinakamahirap talaga yung before and after. Yung process in between, yun yung mahirap talaga. Yes, sir. Pero yung nasa stage ka, natutugtog ka, tapos may of energy, yung kita mo tao masaya, magiging masaya ka. Kita mo yung tao, hindi napapagod, mawala pagod mo. So usually yun yung proseso namin talagang kung may photo op o kaya may importanteng meet and greet, kuwari political personality or LGU or students, at least 1 hour and a half before the show nandun ako. But not too long kasi yun nga, again, pag sobrang tagal, the waiting, yun yung pinaka napapagod ako. Parang masasayang yung boses. I think it's a good practice din for a lot of upcoming mga indie bands din for starters. Kasi may yun eh, naniniwala ako may span yung lifetime natin especially with vocalists eh. Syempre iniingatan mo yung yung boses mo. At the same time, eto natutunan ko rin sa ito eh, if you are aiming for a career in this industry, you have to look at it from a perspective na parang how can I make myself more pleasing when I perform? Yeah. Kasi pag kunyaring hobby lang, gusto mo lang talaga tumugtog, pwede maglasing ka simula hanggang sa matapos, hanggang sa set mo, walang problema yon. Pero if you want to make this into a career, of course, kailangan na alagaan mo yung sarili mo. Depende rin kasi sa pagkatao. Kasi kunwari, alam ko si Dave Grohl, pare, merong alak sa entablado yan eh. Hindi, may mga ganon. Kumbaga, nila, lifestyle na talaga nila ever since. Ano lang siya, ako lang, kumbaga parang, if I would want this to prolong my career, I should take care of myself. Kasi kasi kunwari, mahilig ka uminom, tapos mabigat tugtugan mo.
part yan ng kultura natin eh. Alam na natin yun. Kumbaga lahat na ng mga nagbanda, either nung banda ka, nung bata ka, mabigat tugtugan mo, tapos in the middle, medyo lumambot, tapos biglang balik, mabigat ka. Alam na natin yun, na hindi pwedeng, hindi ka pwedeng naka-white. Then tsaka ako, I'm coming from an experience kasi recently, di ba sa banda ko, nangyayari medyo high energy yung mga sets namin. Oo. So, nangyayari recently, parang nahihilig ulit ako kasi yung may-ari ng Cafe Calzada, ang hilig magbigay ng mga gifts, yung lambanog, o kaya beer, o kaya ano. Eh ako, syempre ako rin isa rin ako sa mga nagma-manage sa grupo. Maaga ako, tapos late din ako. So nangyayari, napapaaga na ng inom. I had this experience nung nag-single launch kami, itong recent song namin. As in, nung magsiset na kami kasi ang dami pang openers eh. Nung nag-set na kami, wala na, basag na ako. May nag-set up na sa akin. Hindi ko na alam kung tama yung ginagawa ko. Kaya sabi ko, tangina, hindi pwedeng ganito. Kasi una masisira yung momentum ng grupo eh. Magkakapikunan eh. Kasi ano ba yan? Ano ginagawa mo? Ano ka na? Lasing ka na. Yeah. Ano naman yun? To each his own naman yun. Masaya naman talaga. That's the fun part of being in a band eh. Camaraderie, tropa, tambay. Pero kasi, kunwari, okay lang yung ganong gig kasi single launch, kayo bida doon. Pero kunwari, nung Pasko kasi, kunwari, tumugtog kami sa Christmas party ng gantong call center na kumpanya. Parang you have to present your best, nakaya. Kaya kung sabaw ka doon, or at least may boses. Yun lang, pare, naubos talaga kasi ako nung Pasko eh. I mean, the whole December, Kaya doon ko na i-realize talaga na kaya marami rin kasi mga buwalista na medyo may ugali o may ego kasi alam nila yun yung may pressure din talaga. Ako, pagpapalit ko yung I agree with that. Position ko sa, gusto ko mag-bass o gusto ko mag-gitara na lang kasi kamay tsaka wala ka lang sanang rayuma, okay ka na. Pero pag vokalista ka, kailangan healthy ka eh, tapos wala kang problema kumanta. Magigets ng tao pag dinadaya mo, pag pinakakanta mo yung tao eh. Sobrang, mayroong mga ganun eh. Sobrang lakas ang taas ng ngayon, ng pag-criticize sa mga tao. So, parang yung diba? recent issue na lumabas. Hindi, parang last year yun, yung kay Justin Timberlake. Hindi ko alam kung alam mo yun. Yeah. Parang nagkaroon siya ng buong kanta na lang siya nagpakanta ng crowd. Well, anyways, gusto ko lang malaman tong mga gusto kong i-push through tong mga set of questions natin. Go so, lang. Gusto ko malaman ko since as you mentioned even before sa mga conversation natin, ito na yung kumbaga second life ng Jopay and then Mayonnaise. Yeah. Ano yung pakiramdam na yung nasulat mo nung 2004 bigla naging soundtrack ng buhay ng mga Gen Zs ngayon? Naka-overwhelm ba siya in a way or naka-pressure na parang kailangan nyo sumabay sa bilis ng digital age? Para siyang halos parehas lang. I mean, parehas na, nakaka-overwhelm. At the same time, it spoils you also. Pero napansin ko kasi, hindi pa natin masyadong na-magnify yung halaga o yung impact ng pandemic. Kasi, ever since nagbukas ang pandemic noong 2022, after the pandemic, 22, 23, basta di ba doon na doon na nag-open up lahat, nagkaroon ng shows, nagkaroon ng mga campaign. Mm-hmm. Malaking impact ng pandemic kasi yung mga tao nasa bahay lang. So ano ibig sabihin nun? Feeling ko doon nagsimula yung nostalgia. Gets? Parang naging nostalgic na yung tao. Grabe, dati, ganito, no? Tapos ngayon, di tayo pwede, no? Ganyan. Nung nakalabas, siguro, yung mga tao parang, putya, pag pwede na ulit mag-gig, either manonood ako ng gig, enjoy ko buhay ko, hindi ko naiisipin yung mga kailangan gawin, unahin ko na yung gusto kong gawin. Kaya ganoon, pare. Ngayon, mga tao, kuwari, may usong Chinese New Year jacket. Gusto natin lahat, Chinese New Year jacket tayo suot. So, yun, feeling ko nagsimula doon yung kami siguro yung halos una sa mga balikan natin yung kung ano yung siguro yung mga bata, mga estudyante na hindi pinayagang pumasok sa school. Malaking bagay yun, ha?
Yung bigla kang hindi makakapunta sa school kasi sa school masaya makipag-usap sa mga classmate mo, mga crush mo, yung mga ganun. Mm. Mga team sports, di ba? Tapos nung na-realize nila, kuwari, napanood nila yung sa Netflix kasi yung, ang nangyari kasi nung 2022, 2022, isa kami sa mga unang nagtumugtog kasi may campaign for Lenny Robredo. Yeah. So kami nila River Maya hanggang sa sumunod na yung mga ibang banda. Tapos, isa kami sa unang mga nag-tour. Gumawa kami ng tour kasi sabi namin, we're gonna celebrate our 20th regardless kung ano yung, ano, kung may GCQ, MECQ, ECQ, kung ano man yan. Gagawa tayong tour sa mall. Bakit sa mall? Kasi para hindi mo naisipin kung saan mo yung, ano, yung tao. Open eh. Mm. And during that time, meron kaming na-shoot na pelikula previous to the pandemic. Nasa Netflix. Yung kay Paolo Avellino. Sabay-sabay eh. Mm. Tapos, so nag-viral yung sa TikTok yung ngayon kaya, yung pelikula. Nasa labas kami, tumutugtog kami. Nakikita kami ng tao. Yung mga bata at matatanda, nagiyang manood ng banda. Gusto lang ng enerhiya. Nagsabay-sabay. So pare, ito sabihin ko sa'yo, I haven't seen those kind of crowd o crowds na halos kalahating kilometro yung layo. Ganon kadami. Parang yung tinugtugan namin sa Pampanga, parang lampas dun sa Ferris wheel eh. Mm. Tapos pagkatapos namin tumugtog, makikita namin, naglalakad yung mga tao kasi wala na masakyan. QC Circle, nakita namin. Di ko alam kung anong press release ng producer namin, pero parang buo eh. Pag Yun yung nakita mo sobrang sa YouTube, dami. Oo, yun yung yeah, mayroong parang isang view doon na parang aerial view. So yeah. parang kitang-kita yung isang malaki, parang isang globe na nga siya in a way pag sa Oo eh. aerial view. Sobrang dami. Basta sobrang na-overwhelm ako sa mga nakita kong audience. Lucena, sobrang daming tao. Basta. Tapos after nun, siguro isang taon na ganun. Tapos nag-Canada, nag-Australia. Tapos meron kaming nakakatawa kasi sa sobrang dami naming gig, nung 22 to 23 to 24, yung buong team, as in Mayonnaise crew, parang nagka-miles membership na sa PAL. Sobrang daming ano. Oo. Tapos nagkaroon kami ng parang isang buwan kami parang halos 10 beses kami pupunta ng Mindanao, Butuan. Grabe. Kasi syempre iniisip ko, kunwari, mga kanta namin halos lahat Tagalog eh. Mm. So, ako, nagigets ko yung pride ng mga taga Visayas and Mindanao na syempre gusto nila Bisaya or kaya homegrown talents. Pero tutugtog kami, tas grabe, ma-appreciate nila yung mga kanta namin kahit Tagalog. Tas para siyang exchange of culture na parang ang galing na, ang galing naman ng isang kanta lang. Pero hindi, parang isang buong piyesta eh. Mm. Tsaka ano siya Yes, eh. para Sabay-sabay siya eh. Lumabas, pumutok si Jopay. Alam ko, I was a frequent listener back then. Yun sa Porta, yung sa ano. Sabi ko, lumabas yung Kapag Lasing. Actually, dun mas nagkaroon ng nag-start yung hit eh. Way, way oh, back. Kapag oh, Lasing, after like 5 or 10 years, yeah, bigla yeah. siyang pumutok. Tapos, Oh, lumabas yung Tayo na lang dalawa. Tapos, a lot of kids are asking, sino ba itong mayonnaise? Sino ba yeah, itong ano? So, narinig nila yung Jopay. And all of a sudden, I think a lot of people will say na blessing in disguise din. In a way, yung na-stay tayo sa bahay kasi yung nostalgia. Ako, I yeah. remember listening, doon ko na-discover na may bago palang remastered album si Ebe Dancel Oh, ng yun, di mga ba? original songs niya dun sa Sugar Free. Kaya binalikan ko yon. Kumbaga, yun din yung factor ng iba. Binalikan nila iba mga kanta and marami nag-take advantage during that time kasi a lot of artists are, doing live sessions, nag-live sila. Oh.
Pero gusto kong balikan, kuya, yung time na hindi pa nag-hit si Kapag Lasing, hindi pa, kumbaga in the middle. Dumating ba sa point na parang maghahayatos na kayo kasi talagang wala na? Hindi naman, pero kumbaga parang ano lang, syempre, hindi Or naman para siya bang fresh. dumating ka sa point na parang ano ba, paano ba 'to mangyayari? Yung pagpapahinga, mas ngayon ko nararamdaman Mm. kaysa dati. Dati kasi parang meron kang gustong i-prove eh. Kasi ang nangyari kasi sa amin, after namin manalo ng Music Laban, nagbago yung landscape ng industriya eh. Oh yeah. Lumabas yung mga, kuwari, Kala Lili, tapos in the middle of it, parang hindi masyado banda yung uso ng mga early 2013s. Bigla na lang naging uso banda nung nagka-Route 196. Nung time na nilabas namin yung mga kanta namin, nakakakuha kami ng criticism na parang, ano na ba nangyari sa inyo? After Jopay, ano nang ginawa nyo? Maraming ganun. Kasi ang hindi alam ng, kumbaga mga super fans lang naman nagdi-deep dive sa amin eh. Mm. After namin manalo Music Laban, naglabas pa kami isang album under the same management. Tapos umalis kami. Tapos kinuha kami ng Viva. Doon yung Sinungaling, doon yung Kapaglasing, doon yung Sinistisya. Pero noong 2010 to 2013 nga, nung hindi nga uso yung banda ulit, wala na naman kaming label. So kaya nung linabas namin tayo lang dalawa ng 2014, independent yun. Yellow Room na yun. Mm. Mm. So gets, parang ano talaga pare, parang hindi ko alam kung paano ko explain, pero may sarili kaming linya. Hindi Mm. kami na, we don't belong to a particular group or posse or clique. Kasi, nanalo kami Music Laban, pero di ba yun nga sinasabi nila na parang sila lang yung naging successful na Music Laban na ano. I guess we weren't supposed to join Music Laban naman talaga to begin with eh. Kasi parang, di ba pag inisip mo Music Laban, may certain genre eh. Yeah. Or may certain skill. Pero I took it as a challenge. Sabi ko, sige try natin. Wala lang. At least meron tayong gig na malaki. Never pa tayo nagigig na malaki. Hindi namin expect na manalo kasi sobrang gara nung lineup noon eh. May Join the Club noon. May Oo nga Rugis. pala, kasabay nyo nga pala Oo. Join the Club noon. Nung panahon na Oo. yun. Tsaka ano lang, parang 0.3 o 0.5 lang yung lamang namin sa puntos. Ang galing. Ngayon ko lang na-realize, nung panahon na yon, yung mga kasabay nyo noon as grand Oo. finalists, yan na yon. Join the Club, kayo, Mayonnaise, tapos yung iba pong mga bands na, alam Oo. ko, Even din ba? Alam ko kasabay nyo Even, or A nauna couple of sila? years after. Couple of After after. sila. Oo. So ano talaga, kumbaga parang Music Laban days. Wala. Tutugtog kami yung mga tao parang bakit hindi ganito, ganyan, ganyan. Wala eh, ganun talaga eh. And then nung naglabas kami ng mga Kapaglasing, hindi uso yung banda nun eh. Hmm. Ang pinaka-perfect timing talaga nung naglabas kami ng independent album tapos tayo na lang dalawa yung album na yun. Tapos kasabay namin nun, Jensen and the Flips, Sud, Autotelic, sila Yeah. Riz Lansangan. Perfect timing yun kasi the kids who were 10 years younger than us discovered us and it became a movement. Tapos, yun nga, 2015, 2016, dyan naglabas si Four of Spades, si Ben and Ben. Kung sino naman yung mga predominant na successful ngayon, sila na yung mga nakakasabay namin noon. Hmm. But we don't belong to that. Kasi kami doon eh. Kumbaga parang matanda na kami, hindi naman namin ang sole purpose talaga ni Mayonnaise, it's either we open the gig or we close the gig. That's it. Because I'm proud to say na we don't really care. Ako talaga, as in, hindi to BS, pero masaya pag may tao. Ito yung, ewan ko kung sa mga nakikinig na musikero, ito sana yung maging mantra natin. Oo, masaya tayo. Kasi sasabihin nito, hipokrita na naman ito. Alam ka naman dito, masaya kapag maraming tao. Masaya ako pag maraming tao. Pero pag maraming tao, sila yung kailangan mo i-please. Pag konti tao or almost walang tao, sarili mo nang i-please mo. Ibig sabihin, tugtog pa din ako. Kasi A, bayad tayo eh. Or kung walang bayad,
pare, bigay lang ng Diyos yung talent na yan eh. Di ka nga, di ka nga nag-aral ng masters para ma-achieve mo yung musicianship mo eh. Yeah. Yung skill mo eh. Binigyan ka lang ng talent, tapos nanood ka sa YouTube, tapos, di ba? So, yun. Game kami una at huli. Tapos, hindi kami parte ng eksena na yun. Kumbaga parang, habang nagbabanding yung mga banda ng mga kabataan nun, kami tumutugtog. Tapos biglang papasok sila pagka, oh, alam ko itong kantang to ah. So makikita ko, kunwari, sila Ikoy ng Lions and Acrobats. Inuman sila, ganyan, saya nila, kasi nostalgic, di ba? Yeah. Matanda kami. Saya nito, kuis, kasi ito, paborito ko to nung high school kami. Hanggang sa tumanda na, hanggang sa nag-Jopay Part 2 na, ganun talaga. Kunwari, last band kami sa isang festival. Kasi nga, upbeat yung kanta namin eh. Okay lang. So, at least yung mga tao, na-appreciate nila na may banda na nag-enjoy tumugtog. Yeah. So, yun talaga eh. Yun talaga pare, yun yung parang naging ng mayonnaise. Parang may luma kaming kanta, magkakaroon ng delayed recognition. Dahil una, game kami tugtugin yun. Hindi kami parang, tutugtugin na naman namin to. Okay lang. And I think sa inyo nag-originate yung idea na yun, yung delayed gratification eh. Kasi nagsimula yan dun sa kapaglasing. And recently, nangyayari na rin with different bands. Like, literal na recently, Ale ng Bloomfields. Yun talaga, literal na delayed gratification kasi after 20 years, tsaka sila pumutok. Now, marami akong gustong balikan dun sa statement mo, pero I just wanna know your thoughts on this. Kasi, I'm gonna be honest, I'm not really sure. Before, I was sobrang mas malaki yung negatives ko when it comes to being on a label versus on an indie. So I wanna know your thoughts, given that you have almost how many years, even decades now with experiences with labels and being independent. Ano sa tingin mo, kuya, yung pros and cons with going on label and then going on independent? Well, lumaki ako kasi nung 90s. So, nagbabasa ako ng mga magazines. Ang number one na paborito kong, number one influence ko is Nirvana. Tapos, so inaral ko yung history nila. So, they came out 89 under Sub Pop, an independent record label. Pero sikat sa Seattle kasi Seattle was the parang parang doon nanggagaling lahat ng mga sikat na banda. Oh, yeah. Noong time na yun. And eventually, if you want a bigger market, you sign up with the record label. So they signed up with Geffen Records. Ano nangyari nung nag-sign siya sa Geffen Records? Namatay siya. Recently, may lumabas na balita, homicide daw. Pero regardless, it was too much for him. Pros and cons of being in a label or not in a label or being independent here in the Philippines is totally different. Very, very different. Sometimes, if you want to, you have to be realistic. If you have a vision and you have dreams, yes, you can do that being on an independent label. Pero because this industry will really test you, sometimes mahirap na hindi ka makisama sa bigger entity. Kasi that bigger entity, na-box out na niya yung perks eh. Yeah. Na-box out na niya yung opportunities eh. Ano ibig sabihin nun? Wari, ikaw, banda ka, taga Laguna ka. Tapos, hindi ka naman antisocial, pero kumbaga, you're proud of your group. But it will be hard for you to have mainstream success if you don't network, if you don't branch to tawag dito, makipag-usap ka sa mga ibang entities, collab with other. And then, dahil mo di ba, nag-happy ka naman being independent, tapos ginawa mo na yun, tapos biglang, you have to pay the price. If you sign a deal, imposible one way lang yun. Yeah. Kaya ako, ang mindset ko dito, ano ba ang purpose mo? Kumita, sumikat, etc., etc.
Ang tinanong kasi sa akin ni Marine Academia ng Sandwich, nung sumali kami sa Music Laban. Music Laban kasi bago mag-contest proper dati, meron parang panel interview. Tinanong sa akin ni Maps, where do you see yourself in the next 5 years? It was in 2004. Sabi ko, probably working on our third album. Yun ang sinabi ko. So, bakit? Kasi ako, yun nga, old school ako, parang Nirvana. Ang Nirvana naglabas ng album ng 89, 91, 93. So, 2 years span. Bakit? Release date, nung panahon na to luma release date is 89. Tour mo yung 1990. Tapos, gawa ka ng album, labas mo the year after 1991. Yeah. So, ang mindset ko noon, 2004 yun, di ba? Where do you see yourself in the next 5 years? 2004 maglabas ng album, 2005 mag-tour, 2006 maglabas ng album, 2007 mag-tour, 2008 hopefully making the third album. Pare kasi ako gusto ko sikat yung kanta, hindi ako. Kasi gusto ko makapag-Jollibee, gusto ko makapag-McDo, gusto ko makasama nanay ko sa simbahan, gusto ko pumunta sa mga bagay na yung ma-experience mo bilang tao na hindi ka magkakaroon ng judgment agad. Lalo na ngayon sa social media age. Yeah. Oo naman. Siyempre, inevitable na magkaroon ng pumansin sa'yo. Kasi physically, madali ako maalala. Pero yun nga, pagka nasa label ka, pare, you have to pay the price. May pipirmahan ka eh. Pare, marami akong bandang kilala na parang sumikat dahil sa isang kanta. In-upload nila via DistroKid, ganyan. Tapos sumikat sobra. Nakita ng label. O sinong may hawak nito? Wala. O, kunan natin. O, sinong label niyo? Wala. Ganun. O gusto niyo ba ganito? O, may advance kayo na ganito. Bla, 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 bla. Minsan, tayo. Minsan, yan yung yan yung patibong, yung advance eh. Oo, wala naman. Kahit ako, guilty ako dyan. Siyempre, titingnan mo agad yun. Pero huwag mong kakalimutan na hindi pwedeng ikaw lang ang kumikita. Kasi karamihan sa mga banda kasi parang aangal agad eh. Alam ka naman na sila pumirma para sa'yo. Yeah. Kasi diba? Sa akin before kasi, alam mo naman ko yung stand ko about yan before sa label. Sabi ko, it feels very chaotic and evilish in a way na I remember watching an interview ni Prince na parang diniscuss niya yung magkano yung kinita ni Mariah Carey dun sa isang album niya. Tapos magkano yung deal na binigay sa kanya ng isang label. Na pag linirelease niya independently, mas malaki yung kita niya pag binenta niya albums. Pero recently, as I talk to people, I mean, I agree. It's a dotted line eh. You have to understand na there are certain pros and cons with being on a label. Yes, sisikat ka, pero pipirma ka sa kontrata. And ako, I'm gonna be honest here. There are certain deals na parang talagang if di mo siya ipapa-review or hindi mo talaga siya babasahin na maigi, super low ball talaga. You just have to, in the digital age, it's criminal na hindi mo siya alamin at hindi mo siya basahin. I remember before, may mga horror stories with a lot of bands na umalis sa label dahil sobrang baba nung kinita nila. I remember si Basti Artadi posting something last year. Yeah. Na nung nirelease yung vinyl nila, parang kada 1,000, kada purchase ng isang vinyl, nakikita lang nila 2 pesos. Yeah. Which is, again, criminally insane, pero kasi you signed the paper. You signed the dotted line. Yeah. And you can't deny that, kumbaga. Or probably, they were too young back then and then they had a manager. Yeah, yun nga. Kasi, yun din. Isa pang factor yun eh. Kasi yun we will never know eh. We weren't part of the discussion. Yeah. And then, but the thing here is, kumbaga, right now, as independent bands, this is not an advice to musicians. This is just looking at the other side of the coin.
kumbaga, right now, if you have a manager or if you're independent, before you sign anything, kasi ang dami ng labels ngayon eh. And I can definitely say, for me, scouts, to be honest, hindi na kailangan ng scouts ng mga labels kasi everything is digital na eh. Oh, Kumbaga, AI, kumbaga makikita nila na okay itong banda na to Di pwede nilang kontakin via Facebook, via Instagram, or via email. Before you sign anything, make sure na you read between the lines. And of course, you have to make sure na alam mo kung ano yung pipirma mo. What's your purpose? Do you want to earn money? Kasi if you want to earn money, I've seen a lot of independent bands na that gets by. Kumbaga, kaya nila kasi may mga businesses, kumbaga tinatrato nilang business yung banda. And may mga certain entities talaga ng mga artists na kailangan talaga ng label. Kasi hindi talaga nila kayang i-market yung sarili nila in a way. Yeah. Tsaka gaya na sabi mo, di ba? Excuse me. May mga pumipirma sa label kasi gusto nilang sumikat. Sometimes it doesn't guarantee you success. Yeah. Sometimes being on a label doesn't guarantee you anything at all. Labels will always sign artists because it's a risk na merong chance. Nakikita nila na may potential. So, risk yan. At the same time, ayaw ka lang nilang mapunta sa iba. Mas gusto nila, dito ka na lang. Kung sisikat at sisikat ka, buti na lang nandito ka. Kung hindi ka sumikat, okay lang din. At least, hindi ka pwedeng sumikat sa iba. Kasi isipin mo, ang tagal-tagal ni Zach Tabudlo sa Ivory. Yun ang pagkaintindi ko. And then, I mean, kasi katrabaho ko si Ivory nung before the pandemic yeah. Pero Zach Tabudlo was part of Ivory. Pero this is not kumaga dig sa Ivory I'm not saying na parang walang ginawa sa hindi. Meron na silang ibang marketing plan for the guy, for the kid. And then, syempre, bata pa siya dun eh. Ang bata, nagmamature. So, nung natapos yung kontrata niya, napunta siya sa ibang label, mas matanda na siya. So, ano yung sabihin nun? Mas malaki na yung audience niya. Hindi na lang siya bata eh. It's all about timing. So, nung lumipat siya ng label, dun siya sumikat sobra. So, dun ko itatahi dun sa nasa label naman yung bata, pero hindi naman siya sumisikat nun eh. Pero ngayon, sobrang, di ba, one of the biggest names in the industry, in the pop industry. Because, ano ba yun? Dahil lumipat ba siya ng label? No, it's because of the timing. When he shifted the label, mas mature na siya, mas mature yung songs niya, mas mature yung audience niya. Yun yung nangyari. Tsaka isa rin yan sa naging nung pandemic, di ba? Dahil sobrang busy nila. I mean, masipag din sila eh. Hindi madali yung mga ginawa ni na Gigi Delana eh. Diba, yung every week mahirap yun yung co-cover ka kada linggo. Kaya pero may hanggaran din yun. Kung mga lahat naman, kaya nga ako ganito eh. Kaya ako tugtog ng tugtog kasi may hangganan to. Alam ka naman, iikot lang naman ng mundo eh. Bigla lang, ayaw na namin sa minutes kasi paulit-ulit lang naman yung mga kanta eh. Diba? So ako, sige, hanggang sa kaya. Pagka hindi na, di at least di ka nagsisi. Tsaka kaya ako napansin mo, kaya ako lipat ng label. Kasi lagi ako naghahanap ng best opportunity, hindi lang personal, para sa buong team. Kasi kunwari, nanalo kami Music Laban, 2-album deal. Naglabas kami ng album. Hindi na kami gustong isign nun. Kinuha kami ng Viva dahil sa ipagpatawad mo na cover namin. Natuwa sila. Pero syempre, ang pinirma nila, yung banda nag-cover. Oh, yeah. Pero nung naglabas na kami ng mga original, nilabas namin Sinungaling, Kapag Lasing, hindi nila alam paano kami ma-market kasi di uso banda nun eh. I remember during that time, ang tour namin, kasabay namin, sina Mark Bautista, sina Rachel Ango. So, hindi banda. Yung mga balladeers. Yung mga singers. So, after the deal, wala kaming label kasi di uso banda nun. So, sabi ko, alam naman magantay lang tayo ng label. Nag-independent kami. Yung tayo na lang dalawa. Pero in the middle of it, dahil naging successful tayo na lang dalawa, tapos uso yung mga bandang mga sina Sud, sina Jensen, yung Warner, kinuha kami.
Pero one album lang. Tapos after nun, hindi na kami kinuulit. O, nag-independent ako ulit. So, gusto ko lang malaman ng mga artist, take control. Take control even though as if you're signing with a different entity. Ano yung sabihin nun? Read the fine print. Read your contract. Make sure na kung anong pipirmahan mo, you're aware of it. Para walang sisihan. Alam nga naman yung label, ayaw niya kumita. Yeah. Pag ang label kumita at ikaw hindi ka kumikita, sigurado ka bang di kumikita? O gusto mo lang ay sa'yo lahat ng kita? Kasi that's impossible. Diba? Kasi kunwari, may banda sasabihin, grabe, 5% lang ako sa royalties. Teka, may advance ka naman ata eh. Yung Yeah. advance, tinanggap mo eh. Kasi mas nabulag ka doon sa advance eh. Diba? Tapos, nagigig ka naman eh. Ato lang ang ayoko sa mga ibang label, nagka-360. Alam mo yung 360 deal, diba? Hindi Ibig sabihin ng 360, sila na yung record label, sila pa yung manager. Okay. 360 ibig sabihin, lahat ng may kinalaman sa pangalan ng artist mo, Oh may yeah. pag-aari ka. Meron akong kaibigan na parang nasa belief sila. Mayroon silang deal na nagma-manage sa kanila na hindi sila pwedeng tumugtog as like solo. Kumbaga, kailangan as an entity. So, pag kunyaring kasi syempre, gusto niya minsan tumugtog ng mga ibang songs, mag-covers. So, hindi niya pinapasabi, huwag kayo mag-post kasi baka mamaya masilip ako ng ng label namin. Yeah, ganun. May ganun talaga. Kasi nga, hindi natin, gusto natin makatawid agad eh. Alam mo naman yan eh. Siyempre, hirap din maging struggling musician. Pero yun, pros and cons marami. Pero at the end of the day, ang advice ko, stay control. If you're willing to give up whatever is it at stake na sa side mo, basta maging control ka lang, sulat mo. Ito lang ang percent ng royalties natin ha. So, kuwari, kung mag 1 million streams yan, wala lang yan. Ano lang tayo dyan? Parang 100 pesos lang siguro. Pero at the end of the day, kung marami kang streams, take advantage mo sa marketing, mag-gig ka. Diba? Kasi doon pwede ka kumita. At kahit nasabihin mong, may cut pa rin kasi sila eh. Pinirmahan mo eh. Diba? Pinirmahan mo eh. So, mo ng tulong Kumbaga. mas maging proactive instead, mas maging proactive ka kaysa angal ng angal. Gets mo? Kasi limitado lang talaga yung panahon. Kuwari ang isang banda, more than 5 years, tas wala pang nangyayari, usually doon silang deteriorate eh. Yeah. Parang doon nag-aaway eh. Doon yung, meron offer sa ibang bansa, lipat ako. Ganun ba? Pero, take control. Pero yun kuya, since alam na naman ng marami yung about mayonnaise, I want to get your expert opinion on things kasi you've been in the scene for like how many years na even decades. Compared to before, Music Laban days and in between until right now, which is the internet era. Ano sa tingin mo yung mas madali when it comes to musician? Nung panahon nyo, in between, or right now with the internet era? Kasi for me, I just wanna share my opinion. For me kasi sobrang saturated na market right now. To a point na parang feeling ko lahat, everyone can do marketing. Everyone can post their own reels. Everyone can do the same thing. Yeah. Before kasi you have to do the effort. Parang feeling ko for me ngayon kasi mas nagta-take advantage kami sa internet era kasi doon kami mas nagkakaroon ng listeners, doon nag-grow yung listeners namin sa Spotify. Pero sa iyo, coming from the time na yan, Music Laban days, in between sa internet, ano sa tingin mo yung era na mas madaling maging musician, and what do you think it's a struggle with musicians right now and then before? And advantage din nila. Ayoko lang mukhang boomer na panahon namin ganito. Pero what I can say is masaya nung panahon namin. Masaya talaga nun kasi walang New Music Friday eh. So, and bands would release albums, long form. So what does that mean? Ibig sabihin nun, yung preparation was mas matagal.
Masaya nun, sobrang masaya nun kasi kapag isipin mo, ang hirap mag-promote online, kailangan mo gumawa ng mailing list, emails to promote. Kailangan importante ang radio tour, importante ang TV guestings, mall tours. Ang saya lang nun kasi parang, excuse me, parang kung ano nangyayari abroad o sa US or sa UK, 'di ba? Uso Britpop noon, Oasis, uso ang grunge, uso ang rock metal. Yun rin yung uso dito. Kumbaga nung panahon ng may mga Limp Bizkit at Korn. So, excuse me. Nung panahon na may Limp Bizkit at Korn, may Greyhounds tsaka may Queso dito. Tapos nung uso si Oasis, uso ang ano dito, Eraserheads, Yeah. Nevermind. Gets mo? 94 hanggang 2000. Sobrang saya nun. May tapes, may CD, tapos hindi mo alam kung kailan maglalabas yung mga kanta. Abangan mo sa Tower Records, papakinggan mo agad, pag-iipunan mo. As a fan, as a fan yung sinasabi ko. Pero being in a band, kaya marami pa ring bandang sikat kahit na may edad na or 20 years na in their careers. Kasi alam nilang mas madali na magbanda ngayon eh. Gets? Because of the tools, because of the recording equipment, because of the accessibility of online content, because of the direct to audience marketing. Mas madali eh. Bakit ang sikat na banda in the 2020s ay mga luma? Di ba? Kumari, sa US, ang sikat pa rin. Ang tumugtog sa halftime show, sorry, sa NFL, Green Day. Yeah. Coldplay, sikat pa rin. Oasis, sobrang sumikat. Taylor Swift, sobrang Diyos ng halos lahat ng kabataan. Tapos ganoon din sa Pilipinas, di ba? Ang pagka kailangan ng main band, ano yan, Parokya, Kamikaze, Yeah. Black Nine. Almost 20 years of career yung mga yan. Kasi nga, tutugtog lang, ang dali, walang angal eh. Pero ang mahirap sa panahon ng digital age is yung criticism, yung judgment, yung how you handle yourself. Everybody has a smartphone nowadays, so if you do something, it's either they will post about you or they will take a photo of you or take a video of you. Walang ganun ng panahon namin eh. Yung mga dark arts, matatago mo nun eh. And I remember, di ba? And I remember during the time ng mga rock awards eh, makikita ko si Idol. Oh, si Idol, ito pala jowa. Tapos after rock awards, may UP Fair. Tapos sa UP Fair, oh, iba jowa nandito. So, para, di ba? Ngayon, mahirap ngayon. Mahirap na yun ngayon. Kasi, parang kilala ko yun marami ganun naman eh. ganun. Maraming ganun. Pero ngayon kasi ano eh, syempre, it's all about yung micromanaging of things. Mas madali sumikat ngayon, pero mas mahirap i-maintain. Mahirap sumikat nun, pero dahil nga mahirap, dahil nasalta ng maganda, na filter ng ano kumbaga kung sino lang ang tatagal yun talaga ang sisikat. Kita mo naman 20, 30 years nandito pa rin. Yeah. Oo, may ano talaga. Pero ako, ang gusto ko na sabihin, nag-enjoy talaga ako nun. May sense of camaraderie nun, tsaka may sense of being festive. Kasi nun, kahit bar gig, lahat tatambay. Hindi ibig sabihin nun na parang na parang baduy na kasi uminom ngayon, etc. Kung ano man yung mga uso ngayon. Hindi, pag inisip mo maraming factors, ano-anong factors. Karamihan ng mga tao ngayon, sobrang naghihirap kasi sobrang traffic. Yeah. Diba? So, ibig sabihin, imbis na isipin nila tumambay, isipin nila, paano kaya ako makakauwi? Ngayong panahon ngayon, isang oras lang na walang tigil na ulan, baha. Mm-hmm. So, isipin mo, kuwari, halos karamihan ng nagbabanda, nagmumotor. Isipin na, pucha, paano ako uuwi nito? Gets? Kumbaga dati kasi walang iniisip kasi mas madali makauwi. Wala pang mga skyway, walang mga toll na sobrang mahal. Wala masyadong kalsada wala masyadong sasakyan sa kalsada.
Yun yung mga factors yun. Tapos isipin mo pa, lumabas na ba yung kanta namin? Alas 12 naman ng gabi. Di ba? Ganun na ngayon eh. Ngayon, kailangan may logo. Ngayon, kailangan may LED wall. Ngayon, kailangan mag-makeup ka. Ngayon, kailangan medyo edgy ka sa mga lyrics mo. Oh, Ang yeah. daming mga terms ngayon. 'Di ba nagsimula sa simp, simp, ngayon, yearn, di ba? Ganun. You have to keep up with the times. At saka ako nahihirapan para sa kabataan kasi napag-usapan natin 'to eh. Kuwari, may banda tapos kakasikat pa lang tapos mapapalit agad ng mga membro. Hirap ng Oh, ganun. yeah. Yeah. Mahirap ng ganun kasi hindi naman natin alam kung bakit eh. Sila lang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa kanila internally. Nung panahon namin, parang ang immortal ng mga banda eh. 'Di ba? Ang galing ng ginawa ni Basti yung nag-reunion siya tapos yung buhok niya naka-wig Oh, siya, 'di ba? yeah. Nakawig siya, 'Di yeah. ba? Kasi nga nostalgia eh. Yeah. Nostalgia talaga eh. As in ang sarap balikan kasi that was a pure era in a sense na parang hindi natin alam kung ano nangyayari behind closed doors. And it stays that way. Yeah. Pero That's I just may mystery. pero I just wanna what do you call this? Have a discussion on that kasi during your time sa mga panahon nyo, music critics are still are rampant din Oo. as well. And talagang when it comes to criticism, they criticize the music, not Yeah, the never the not the person. people, Yeah. never the person. Do you think ba kasi ngayon kasi recently I don't see any critics nowadays except parang isa lang ako doon. I don't know if marami pang mga critics na nag-criticize about the music itself kasi ngayon kasi more on personal note. Do you think ba mas nakatulong siya when it comes to paano nyo fino-forge yung product nyo? Yung Well, yung mga arsenal nyo compared to right now. Kasi sa dami ng songs na lumalabas ngayon, and I can testify that a lot of them are really trash. Like it's not making sense. Ayoko na mag-drop names kasi defamation eh. Pero behind the scenes, pinag-usapan natin yung mga songs na parang ayoko talaga nito eh kasi ito talaga yeah, yung ano yeah, eh. yeah. Pero there's a lot of songs ngayon na parang just for the short attention span lang. Do you Oo. think nakatulong yung mga music critics na yon, yung mga criticism na yon compared to right now? And do you think as someone, ikaw rin as an owner of Yellow Room, ano ba yung parang naging partake mo with the bands that you handle to make sure that you still have that caliber or quality of songs? Kasi at the end of Yeah. the day, it's all about the songs eh. It's not Oo. about the alam mo yun, yung face value or anything. It's about the songs and the music. Yeah, I guess nung panahon namin kasi talaga there was Pulp, 'di ba? Pulp magazine. Yeah, Joey Dizon. Yeah, I Yeah, Joey D, remember Jason talk. Cavalla also. Yeah, I remember Jason talking Cavalla. to Joey D about it, and sinabi niya nga sa akin, just be careful kasi a lot of artists will accept it, pero a lot will has this ego pa rin. Parang Oh, yeah, yeah. especially with now, na parang di nila tatanggapin yan. Kasi Yeah, masyadong, yeah, everybody has their own right to say otherwise. But you have to take criticism as it is, and it's up to you. It was important then, and it will always be important until now. The only difference kasi with the Philippine market or industry kasi, as a Filipino mahilig kasi tayo tumingin sa kaliwat kanan kung anong uso doon eh. So, ibig sabihin, imbis na, ito yung pinag-uusapan namin when it comes to recording, sa mixing and mastering. Problema kasi, yung mga idol ko, kuwari, si Steve Albini, hindi naman nila iniisip ko nung uso sa US kasi taga dun sila eh. So the sound that they create, it's because it was in their heads. Ito yung nasa utak nila. Tayo, babase lang tayo lagi sa kunwari, uso ito sa US, uso ganito sa UK, uso ito sa Europe, tapos we try to be like that. We will always have yung parang, yung Kobe Bryant ng Pilipinas, parang yeah, parang Michael Jackson ng Pilipinas, o Michael Jordan ng Pinas, Steph Curry ng Pinas. Ganun din sa music, kumbaga parang
ito yung Beatles ng Pilipinas, ito yung ganyan. Lagi ganon. So, ganon din sa pag-criticize eh. Ayoko talaga yung ganon. Yung parang ikaw yung Noel Gallagher or Oasis ng Pinas. Parang, di mo pwede namang tayo lang yung Wala sarili eh. natin eh. Di ba? Like, as a nation talaga, ganon tayo eh. So, ganon din sa pag-criticize eh. Sa panahon ngayon kasi, di ba, yung si Pantano, tama? Na Yeah, si Fantano, yeah. napag-usapan natin yan. So, di ba, may mga nag-criticize pa rin. Buti nga nagpo-post si Anti-Pop Punk, di ba, ng reviews. Flying Lugaw, alam ko naglalabas ng paboritong albums yan. Si Yeah. Gabi na naman Prod, alam ko naglalabas din ng mga paboritong. It's very essential. And criticism, there's a different avenue when you attack a person. Alam ko, uso sa Reddit yan ngayon. Di ko may ayaw silang tao. Sa Reddit nila pag-uusapan. Pero Yeah. music-wise, kailangan safe space pa. And you have to take everything in. Nasa sa'yo naman kasi you were aware of what you put in eh. Di ba? Yeah. Garbage in, garbage out. Di ba? So if you have a certain audience in mind, yun yung ginagawa mong art. Ako kasi, nung nagkaroon na resurgence si Jopay, hindi na ako gumagawa ng kanta para sa na hoping sana magustuhan ng tao. Wala na eh. Yun na yun eh. Meron ka ng, that's the price that you pay. If your song will be immortalized until you are gone in this world, it will be so hard for you to create a new one. Bakit? Una sa lahat, nung sinulat ko yung kantang Jopay, I was 21 or 20 nung time na yun. So, yung age group ko nun, nakaka-relate. So, sino ulit makaka-relate ng Jopay ngayon? Yung mga 20 ulit ngayon. Yung mga 21 ngayon. So, kung gumawa ako ng kanta bilang 43 years old, at yung kanta ko ay malungkot, love song, 43 ako, karamihan ng mga 43 years old na tao, may asawa at anak na eh. Ba't sila malulungkot? That's why it changes you. You always have to adapt. You also always have to take the criticism. Alam mo ba, di ba, may issue ngayon about ChatGPT and AI and shit like that. Yun nga actually yung tatanungin ko sunod eh, about AI. Ang ginawa ko, makatulong sa akin. Hindi sa pangdadaya. Ibig sabihin, sige nga, Google ko. Bilang 43 years old na ako, ano ba dapat ng mga kantang isulat ko? Yun, nilagay doon, no? Dapat straight to the point ka na. Dapat medyo nostalgic na. Iniisip mo na kung ano yung nangyari in the last 23 years. Yun talaga. Hindi ka pwedeng habang buhay sad boy, pero gwapo ka. Diba? Gets mo? Walang maniniwala sa'yo. Pero kunwari, matanda ka na, tas ang kanta mo tukol sa parang ayaw mong tumanda. Siyempre yun. Papatok yun. Kunwari, ang kanta mo, ayaw mong magkarayuma. Papatok yun. Tsaka isipin mo, si Taylor Swift ha. Ako kasi inaaral, kahit hindi ko cup of tea, inaaral ko lagi ang nangyayari sa eksena. Naglabas si Taylor Swift ng album. Pero ang sumikat niyang kanta, hindi yung career single. So, ngayon lang niya ginawan ng music video. So, ano ibig sabihin nun? Yes. So, ano ibig sabihin nun? Hindi mo talaga pwede ma-predict kung anong magugustuhan ng tao. Sila ang magsasabi sa'yo kung anong gusto. Kung may mag-criticize sa'yo, at sinabi ni Juan o kung sino man na hindi maganda to para sa kanya, ito dapat gawin mo. Take it as it is. Tignan mo. O nga, sige nga. Ba't siya napangitan? Kasi may ibang tao, sasabihin, ganda naman ito eh. So, again, lagi ko sinasabi, never get high with the highs and low with the lows. Stay in the middle lang. Remind yourself kung ba't mo ito ginagawa. Every time, ito, no bullshit to. Every time na nabobobo ako sa nangyayari sa amin, kunwari, pucha, nasa sex bomb concert ako. Di ba dapat nakista ako? Parang ganyan. Di ba? Pero pag inisip mo, isipin mo yun. Kilala ka ng mga taong, kunwari, yung mga mahilig sa sex bomb dancers or sa sex bomb na grupo, kilala ka din at alam yung kanta mo at tumili sila nung tinugtugin Jopay, iba din yun. Parang may na-achieve ka din. So doon, lagi kong gagawin ko, anong ginagawa ko kapag nako-confuse ako sa nangyayari?
nanonood ako ng Nirvana live and loud. Babalik ko yung sarili ko, bakit nga ba ako nagbanda? Kikinig ako ng Nirvana, kikinig ako ng Foo Fighters, kikinig ako ng Oasis, kikinig ako ng lahat ng mga banda. Caterpillar, papahinggan ko It's Not Easy Being Green ng River Maya. Mariremind ko yung sarili ko, be humble. Be humble lang. Hindi siya cliche, hindi siya parang BS na parang nagbabanda ka lang, binabayaran ka sa hobby. Diba? Napaka-successful ng nangyari. I don't have to prove, lagi ko nang nilalagay sa isip ko, wala na tayo kailangan i-prove. Okay na yan. Kasi hanggang sa anak yung anak mo, alam yung Jopay eh. Yeah. At kung umabot yung punto na totally malaos siya, imagine mo, more than 20 years, nagkakarera ako bilang musikero and most of the bands nga, 2 years, di tumatagal eh. Yeah. Diba? So, yun lagi. Yung criticism part yan. Tanggapin mo lang. Hindi ka niya inaatake personally. Tapos, ewan ko, siguro sa panahon ngayon, dahil sobrang accessible na, bakit di mo kausapin yung tao na criticize? Yeah. Kumaga, pag tinanong mo, anong tingin mo? Ano ba dapat ginawa ko? Pero pumari, pinupal ka, di alam mo na, yung tao pala yung may problema. Tsaka ano yun hindi pala. Palagi kong sinasabi, even with my reviews and criticism about certain things, you always have to understand na yung criticism should not direct you personally. It should be based dun sa kung ano yung action. For example, transitioning to AI, I posted something a few days ago about, ito kasi pinaka-awkward dun eh. I just wanna get your opinion din dito, kuya. Okay. Ang awkward kasi, na parang nasa bar ako, kasama ko si Eljo, yung co-host ko before, nag-inom lang kami. Tapos, may nag-request na parang yung Heaven Knows ni Rick Price. So, sinabi niya na parang, may nagsabi yung vocalist ng banda, sabi niya, gusto niyo po yung rock version pertaining to like yung AI version. Like parang for me, it's awkward na dumating na tayo sa point na nagko-cover tayo ng music na minimic tayo in the first place. And a lot of people got the wrong impression na bakit masama bang mag-cover ng AI music. I'm not saying hindi masama siya. All I'm saying is that the irony part or the ironic part here is bakit hindi natin gawin yung original take natin on certain songs. Kasi ako, I agree. AI is the tool. Kumbaga, AI is the future. And pag hindi mo ginamit yung AI, mapag-iiwanan ka talaga. The same with internet. The same with computers. Before dati, ang daming mga issues with gagamit ba tayo ng computers? So right now, lahat tayo merong computers. Before, sabi sa internet, bakit ka mag-i-internet? Kaya ko naman basahin sa libro yun, pero lahat tayo nasa internet ngayon. Yeah. Ang sa akin lang, ito sa akin na, let me be the devil's advocate by saying AI is good in the workplace and in our daily lives, pero it should be a no-no in music. I mean, in idea, I know we can agree to disagree in creating ideas. Siguro pwede yan. In live music? Live music or music in general? I mean, in music creation. Kumbaga, yeah. I mean, generate ka ng idea. Kaya gagawa ka tulad sinabi mo kanina. Ano ba yung mga songs na pwede ko nang gawin with my age? Or ano sa tingin mo yung mag-hit na songs? Kasi it can generate you ideas eh. Pero with the idea of Suno, o yung ibang mga apps na ginagamit nila na parang magta-type sila, create a song, country na ganito, tapos kompleto na with vocals, with ano. That for me is that for me is very idiotic in a way. Na parang it harms the idea of creativity. Kasi wala pa tayong, ito sa akin sorry parang nagiging rant na siya. Parang for me kasi, No. Katulad ng cover ni Rick Price ng Heaven Knows. Ganda nun. Maganda siya. If hindi mo alam na AI. Sorry to interrupt you. Kaya pala marami nagko-comment doon may YouTube, sa YouTube channel namin kasi 'di ba dati gumagawa rin kami covers.
May cover ako ng Heaven Knows. Kaya pala yung mga comment doon, ito mas okay to kaysa doon sa AI. Kasi hindi ako aware eh. Yeah, Meron yun. palang ganun. Meron palang Pero ganun. tapos ang nangyari doon kasi wala pa tayong bylaws kung paano yung magiging kunyari Oo. hatian doon or paano ba yung Oo. process doon kasi si AI naman kinuha yun from artists na Oo. finuel sa Yung rights. kanya. Oo. Oo. Kumbaga yung likability, literal yung playability. So Oo. kumbaga, what's your take on that? Ako kasi AI is the tool right now. Oo. Gagamitin ko even in here sa podcast ginagamit ko 'yan with generating notes, yung mga gawa ko ng clips. Pero in the music, I'm a big no for that. Oo. Actually, Mas okay. galing na galing nga ako sa ano ngayon eh, sa tawag dito, technology ngayon. Kuwari may mga plugins na matatanggal yung noise. Hmm. 'Di ba yung AI yung ginamit doon sa mga Beatles na anthology eh. Yeah. Yung Now and Then, alam ko kinuha nila yung scratch vocal take ni John Lennon nun tapos nagawa sila ng kanta. Pero ano pa rin ang predominant dun sa mga successful na artist here and abroad? Yung raw talent talaga eh. So, ibig sabihin, yes, AI can be used. Kuwari, oo, nakigawa ka ng, nauso yan, di ba, yung parang, yung mga YouTube channels na may AI covers, tapos Oh, nauso yung yeah. sa Spotify, may mga AI artists na, wala tayong magagawa eh. Kasi, it's all about unahan eh. Kung sino maunang gumawa niyan, yun naman yung, nakakatawa nga kasi nung nasa isang gig kami somewhere in the vicinity of Calabarzon, nakalimutan ko kung saan. Hmm. Meron kaming kinainan doon tapos nagpapatugtog ng mga mayonnaise na AI. Tapos ang ganda ng Torres, parang reggae. Nalulunod, ganun. Tapos, ano yung lyrics na doon? Nalulungkot sa pagalis, di na tayo tulad ng dati. Di mo naalala ko? Kasi sobrang catchy. Ang galing ng AI, di ba? Pero, would I be proud to do something like that? If you have the talent eh. Bakit? 'Di ba? Kumbaga parang kung may talento ka at skill magsulat ng totoo, bakit hindi? Ayun, number one, ako, I'm very close to my parents, especially to my mom. Siya lagi nagsasabi sa akin, yung be humble. At the same time, huwag tayong maging madaya. Hmm. Let's not do the easy way dahil meron kang instant success. Let's put it this way. Pwede kang sumikat by creating a song from Suno. Pero do you think it would last more than at least 10, 20 years? Ang isang pinaghirapan, sobrang pinaghirapan, tapos nakakreate ka ng out of nothing, tapos lumabas. Most of the time, yun yung sobrang, hanggang ngayon, Wonderwall pa din. Hanggang ngayon, El Bimbo pa din. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin na kino-cover ng mga variety yung mga kanta ng Maya. Yeah. Di ba? Yun lang yun talaga, pare. Parang, pag pinaghirapan mo, aani ka sa dulo. Yung take ko sa AI, wala eh. Masyado na akong matanda para, in my head masyado na akong matanda para magkaroon ng pake. Parang I don't think AI would harm my creation or my process of creating songs. I don't think AI will harm my career as mayonnaise. I don't think AI would uh, deteriorate my enthusiasm for listening to new material. Pero kasi every time na nakikinig ako ng mga kanta sa Spotify, nararamdaman ko agad na, medyo robot to. Medyo ano to, Hmm. hindi to, hindi to totoong instrumento. Ano to, ginanon-ganon to sa computer. Nararamdaman ko naman eh. At saka, ayun nga, sino ba mga pinapakinggan ko? Luma pa din. Kasi nga, gusto ko yung lumang tunog. Preference ko yun. Hmm. Yun nga, sana yung mga kabataan ngayon, gamitin lang siya as a tool. Madali eh, di ba? In-ear. Halos lahat ng mga tao ngayon na nagbabanda, kilala ko nag-i-in-ear. Ako ayoko nag-i-in-ear kasi mas lalo ako nabibingi. Bakit? Medyo Kasi di na ako curious ako dun ah.
Hindi ako naglalagay. Kasi isipin mo ko, di ba, kunwari, kung hindi ka naka-in-ear, di ba, tenga lang, saka wedge ka, monitors, walang nakasaksak sa tenga mo. Rekta kasi sa tenga ang in-ear eh. So, kunwari, may gusto ko palakasan, ganyan. Pero syempre, ang sikreto naman sa tamang in-ear monitoring ay magaling na engineer. Yeah. Hindi ko lang siya cup of tea kasi kailangan ko yung amp galing sa likod eh. Yung gitara ko gusto ko galing sa likod. Raw pa rin, Wala akong kumbaga. wala akong gitara sa monitor ko galing lahat sa likod. Boses lang sa harapan. Pero ginagamit ko ang in-ear pag ubos na yung boses ko. Bakit? Para hindi ako sigaw ng sigaw. Pero pag hindi ako sigaw ng sigaw, hindi na mayonnaise yun eh. Oh yeah. Yun kumbaga parang use technology as a tool. If the situation needs artificial intelligence, hindi gamitin mo. Pero kung hindi naman kailangan, huwag kang mandaya. Walang hindi ka totoong panalo pag nandaya ka sa kahit anong aspeto sa buhay. Yeah, I agree with that. And medyo second to the last akong question. I just wanna No problem. go dun sa business perspective of the industry. So, a lot of people, I don't know, hindi pa nila alam, pero you own Yellow Room. So, before, a few years back, hands-on ka with Yellow Room. And right now, as behind the scenes na conversation natin, you already have your own team that handles Yellow Room. Yeah. Anong pinagkaiba ni Yellow Room to compared to like labels nowadays? And later on, I want to share my own take of like Yellow Room's perspective. If it's okay, kasi alam ko behind the scenes yun eh. Pero ano bang pinagkaiba ni Yellow Room right now, and ano yung edge niya compared to like the usual labels? So totoo lang I'll be very honest. Sa panahon ngayon, wala na kami pinagkaiba kasi numbers game na lang yan eh. Kaya nga ako kumuha ng team eh. Kaya ako kumuha ng tao na hindi na ako to handle everything from social media to the artist roster, to the artist events, the promotion. Wala na akong kumbaga, binitawan ko na yun nung sobrang na-busy kami with mayonnaise. So, ano yung sabihin ko nang wala namang pinagkaiba? Numbers, kailangan ng data. Pero ang pwede kong sabihin na Yellow Room to is musikero rin kaming nagpapatakbo nung record label. Ginawa ko lang naman ng Yellow Room dahil out of necessity, hindi dahil sa parang it's a super nice business model. Na yayaman ako dito. Ako sabihin ko sa inyo, hindi ko kinayaman ng Yellow Room. Sa mayonnaise talaga ako nagkaroon ng pondo. Hindi sa Yellow Room. Kasi yung Yellow Room yung parang pinaka-charity work namin eh. Yun yung pinaka gusto kong mag-gets ng tao. Yung Yellow Room, kaya tinayo para sa mga bandang walang label, naghahanap ng guidance. Gusto ko stepping stone kami. Gusto ko para kami yung sub-pop. Gusto ko, sige, kuwari, bago kang banda. Kuwari, si Naive, kung kilala mo si Naive. Si Naive, kuwari, Yellow Room sila. Yellow Room sila. Very, very current yung tunog ng banda na yun eh. So gusto ko dito sila sa amin ngayon. Kasi nung nakita ko sila sa 70s Bistro, sabi ko, galing ito ah. Yellow Room sila. Pero kung dumating ang panahon, kasi alam ko nagkakaroon na siya ng buzz recently. Pero pag dumating panahon na gusto siya kunin ng bigger entity, go lang. Hindi ko yun i-gatekeep kasi yun eh. Chance ng artist na sumikat eh. Yeah. So yun yung feeling ko, yun yung honest to goodness. Gusto ako lang hindi yung buong team ko Gusto ko lang tumulong. Kasi marami ring hindi tumutulong eh. Maraming madamot pa din eh. Maraming may fragile egos eh. Wala. gusto ko lang tumugtog, mabayaran. Yeah, of course, yeah. Makain ko yung gusto ko, makanood ako ng paborito kong mga sporting events. Yun lang yung gusto ko. Kung may hit song ako, meron na, Jopay, okay na ako dun, isa lang.
Kahit na kuwari sabihin natin in the next 5 years biglang may mag-unearth ng mga luma naming catalog, kuwari Paraan o Sinungaling, good, thank you. Pero in my headspace right now, wala. I want a peaceful life. Same goes for Yellow Room. I help the artists, I help my team, pero I want them to have a safe space na makagawa sila on their own. Sa inyo na yan. Pag-usayan, galingan, huwag mandaya, maging humble. Kung ano lang pinagsasabi ko, yun lang rin yung gusto kong gawin nila. But to be honest, almost all of the labels right now, ganun talaga. Kailangan every Friday may maglalabas. Kailangan ganito. Kailangan yung pinost mo na parang may marketing tools ka na. May lyric video, may music video, may live performance, may live gig, may tour, etc. etc. So halos pareho lang. Ang pinagkaiba lang di kami kumikita. Yun pa yung masamang aspect. Hindi, pero kasi, hindi, kung gusto naman namin kasi kumita talaga, kayang gumawa. Kaya, pero hindi na siya magiging Yellow Room pag ganun eh. Diba? Pero parang, ako, I'm gonna be honest, kuya. I think napag-usapan na rin natin to behind the scenes, and nasabi ko na nga to na recently it's a good na merong Yellow Room kasi may entity na tumutulong. Kasi ako napansin ko Yellow Room is an alternative label for the alternatives. So yun yung gusto ko. Yun yung gusto ko talaga. Niya. Pero recently, aside from your signings kay Fiona, kay Autotelic, and a lot of artists, parang wala pa akong recently. This is just my own take, Wala pa ako nakikitang parang artist na coming from Yellow Room, na homegrown na Yellow Room na nag-take off. Yeah. What do you think yung nangyari, and what do you think is like the best move to do if let's say a certain artist like me, for example, will be signed with Yellow Room? Ang problema kasi sa 2026 kasi ang alam kasi ng mga tao, pag Yellow Room dami yung gig. Yun eh. Sadly, pag marami kang gig kasi mahirap mag-create ng art. Most of the time, 'di ba, kuwari, correct me if I'm wrong, di ko kasi sila personally kilala pero kunwari, may hit song si ganito, si Peter Karma, kunwari. Kasi kinayod nila ata yun eh. I mean, nagsulat sila, tapos nilabas sila. Tapos, galing sila sa sarili nilang eksena, tapos bigla silang lumabas. Problema sa Yellow Room kasi, kaya wala masyadong nagte-take off. It's either sobrang raw ng banda, tapos ang dami agad gig, no-overwhelm, nawawala silang, parang natatakot sila na gumawa ng magkamali. Natatakot sila magkamali. It's either that or kumbaga parang previously naging successful na tapos lipat sa amin pero they will always be known for their previous work. So mahirap din pressure pa rin naman talaga eh. Ang lagi ko sinasabi sa kanila at gusto kong marinig nila, wala akong problema na hindi sila magkaroon ng hit song sa amin. Ang gusto ko lang ma-feel nila na meron silang creative freedom at meron silang yung wala silang utang na loob. Gets mo? Ayoko kasi na magkaroon sila bigla ng utang na loob sa akin eh. Gets mo? Parang kailangan natin maging prim and proper. Hindi, basta just be yourself. Pare, pero feeling ko din, opinion ko naman to, yung mayonnaise kasi, kung nasan kami, ginusto ko yun eh. Kasi gusto ko talaga, sabi ko sa team ko, gusto ko talaga maraming gig. Gusto ko talaga magkaroon tayo ng kakayahan na makapag-produce ng shows on our own. Kaya ganyan. Kaya problema kasi nung sinumula ko Yellow Room, sinabi ko, gusto ko lang kasi talaga magkaroon ng bahay yung mga bandang walang bahay. So nagmamanifest din naman talaga kung ano yung mga goals mo. Kaya ako nag-giveaway na kina Adrian sa may hawak ng Yellow Room ngayon. Kina Bray. Kasi baka meron silang gustong i-manifest na iba. Meaning to say, kunwari, banda mo nasa Yellow Room. Tapos, merong regular gigs. Kahit na walang kasi mahirap na rin kasi explain ngayon kung anong sabihin ng pag-take off eh.
hit song ba, ganyan. Kasi I can backtrack eh. So, na-manifest ko naman kung anong gusto kong mangyari. Sadly, hindi ko naman sinabi na sana may sumikat dito o ganyan. Sinasabi ko rin ngayon na para sana mayroong sobrang sumikat sa Yellow Room para kumita na kami. Sinasabi ko na yun ngayon. Pero dati kasi gusto ko lang talaga tumulong. Kasi pare, pag inisip mo, kunwari, babanggitin ko lang yung mga banda na medyo may parang kahit paano alam ko yung nangyayari sa kanila. Kasi sige, bigay ka ng banda na nag-take off. Sige. Oh yeah, kuwari Fitter Karma. Yeah, Fitter. Kuwari Fitter Karma. Alam ko nakapirma yan sa label. Mm-hmm. 'Di ba? So, sabihin may parang magandang timing. One Click Straight. Galing Yellow Room yan. Tapos lumipat ng offshore, tapos lumipat ng I think UMG. Kita mo nasaan na ngayon. Kasi hard work pa din. Uh-huh. 'Di ba? Kung bigay ako ng mga banda, ano pa ba mga banda na nag-take off? Disband. Yun, Disband, alam ko. Si Yuwin, in-upload lang niya yung kanta, tapos na-discover ng Viva, tapos kinuha sila ng Viva. Kasi most of the success stories naman, ginawa nila muna ng sarili nila, tapos biglang may bigger entity na kukuha. Bihira ako makakita ng homegrown, tapos hindi sila umalis doon. Yeah. If meron, sige nga, i-digest natin. Meron ba? Masyadong kumbaga yun yung mga 1%ers eh. Kasi lahat ng banda, kasi for example, biglang out of the blue, biglang lumabas sila Kalane, yung mga OC. OC is under Viva. Yeah. That's a big entity. That's a big company. So, bihira yung parang record label sa Batanes. Tapos doon lang siya. Hindi siya umalis doon. Tapos sobrang sumikat. Diba? Ganun talaga eh. Imposibleng nowadays, imposibleng yung mga very cutthroat in the industry wouldn't see the next trend. Ito uso ngayon. Pak! Anuin natin. Take advantage natin. Kunin natin. I-saturate natin. Ulitin natin hanggang sumikat. Diba? Ganun naman yun eh. Yeah. And I agree with that. Kumbaga, that's a great perspective on the other side of the coin. Kasi if hindi ka nga naman talaga, kung magsistay ka man lang sa place mo talaga, kasi wala talaga mangyayari. You have to look at chances. You have to see at some point din kung ano ba yung magiging next trend. And the product itself, you have to create. Kaya palagi ko sinasabi, just follow the 3-month rule. Labas ka ng single, labas ka ng lyric video, labas ka ng music video, labas ka visualizer. Mag-tour kayo. After that, sulat ulit. Release ulit ng kanta. Kumbaga, you always leave it to chance. Para pag dumating yung point na nandyan na yung opportunity, binigay mo na lahat ng chances mo. Di ba, may saying nga, di ba? Paano kung mananalo ng loto kung hindi ka to tataya? Yeah. Di ba? Hindi ka mananalo, alam nga naman may magbigay lang sa'yo ng pera. Di ba? Pero, so, di ba, isa pang the cruel things in life, di ba? Some people, they become successful because namatayan sila, namanahan sila ng magandang mana. Isipin mo, a person must die bago ka pa makakuha ng kung ano man what is right for you. Yun yung cruelty of life. Ganon din sa industriya natin. You have to you have to understand that there's a sacrifice. Pag sumikat ka, people will take advantage of you and they will book you a lot of shows and you will be busy, you will have no time for your family and your personal life. That's a part of it. Lalo na kapag super successful ka. And you have to understand kung ano yung pinapasok mo. Sometimes people are ready, sometimes people aren't ready. But at the end of the day, ang pinaka-importante dito, maging happy ka. Wag mong, paano ko ba explain yun? Wag mo siyang jeopardize. Yeah. Kasi ako masasabi ko, oo, may ups and downs yung pagbabanda ko. Pero since day one, as in November 2002 hanggang February 2026, happy ako sa pagbabanda eh. Happy ako basta may hawak akong gitara.
Pag wala akong hawak ng gitara, parang weird. Pero pag may hawak akong gitara, parang ayos. I'm where I want to be. Yun talaga. Pero, ano na, kuya, last na talaga to kasi medyo overtime na tayo. Lastly. Okay lang, hindi naman ako yung mag-i-edit eh. De, pero lastly, ito na yung kumbaga pang ending question ko kasi I just wanna know, like, with all of your success and kumbaga yung circle, yung cycle of your career, ano yung Uh, isang bagay na gusto mong maalala ng mga tao tungkol sa'yo when they say, not mayonnaise, but Monty Macalino? Actually, kung public, wala akong ayokong isipin yun. Bahala na yung public kung anong gusto lang isipin about me. Pero gusto ko lang yun nga, may mga kanta na kahit wala na ako sa mundo, sikat pa rin. Sana may tumugtog ng Jopay ang sa year 3000. Sana may tumugtog ng kapaglasing, sinisisa tayo ng dalawa. Pero, ayun, siguro yung masa, sana maisip nila, Monty Macalino, mayonnaise yun, di ba? Yun lang yun. Wala nang, doesn't have to be na parang, wala nang adjectives. Wala parang, ano to, Yeah. ganito, ganyan yan. Wikipedia, mayonnaise. Monty Macalino, ganun lang. Kasi sobrang na ako eh. Kumbaga parang, nakikipaghabulan na ako sa oras kasi tumatanda yung mga mahal ko sa buhay. I wanna spend more time with them habang successful ako kaysa pagsisihan ko yung panahon na alam mo yun, ang dami kong, ako, ito ang sign of success para sa akin. Na sana ito yung mas tumawid sa mga tao. It's not about the material things. It's not about do you have the newest guitar or the trendiest effects o ano. Para sa akin, ang success is every time I go into a restaurant na gusto kong kainan, hindi ko naiisipin kung magkano yun. Yun lang ang success para sa akin. And lately, it has been like that. Sobrang happy na ako sa ganung buhay. Karinderya man yan, luxurious restaurant man yan, fast food man yan, basta pagpasok ko doon, kahit ano doon sa menu, mababayaran ko at least kasi pasok sa budget. Success na yun para sa akin, pare. Bilis lang ng buhay natin. Isipin mo, 6 years na since the pandemic. Yeah. Diba? Kapag ka nakakalimutan yung mga maliliit na bagay na ganyan, dun lahat. It's all about you. No. Swerte lang tayo na binigyan tayo ng talento. I'm sure na not everybody is the same how I am. May quote-unquote, hindi pa rin mabuting tao. Pero, ayan nyo lang. Huwag kayong matrigger. Ako, pare, pagka may nakikita akong negative comment about me, yun yung tingin niya sa akin, hindi naman niya ako kilala eh. Meron Pero ba? kunwari, Meron yan, meron. Imposibleng wala yun. Nung ano pa lang eh, nung nanalo kami sa musik laban, lahat nagsabi, luto yan, ganyan. Tapos nung sumikat yung Jopay, sinasabi nila, isang kanta lang naman niya alam eh. Dami-daming tao, pero isang kanta lang alam. Pero sa loob-loob ko, parang una sa lahat, lagi akong sa utak ko, alam ko na yung sagot eh. Luto daw yun, ganyan. Sabihin ko, okay yun ah, at least nanalo kami. Isang kanta lang yung successful. At least may isang kanta. Okay na ako doon. Ang hirap kaya makagawa ng hit song ngayon. Yeah. Isip ka to, ito, ako naman ang may tanong sa'yo. Panapos. In the last 5 years, meron bang, both abroad and here, meron bang hit song ang isang tao na lampas na ng 40 na current? Ibig sabihin sa tanong ko, as a 40 years old and beyond, patanda, naglabas ng kanta, tapos currently hit song. Wala. Ibig ko sabihin, kasi kunwari, Twitter Karma, di ba, sikat yung kanta nila ngayon. Bata pa sila eh. Cup of Joe, bata pa sila. Ben and Ben, noong time nila, bata pa sila. Pero kunwari, ano bang hit song namin? Jopay, kailan nilabas yun? 20 years ago. Ano ba hit song ng Bloomfields? Ale, 20 years 20 ago. years, yeah. Kamikaze, di ba? Narda, Halik, they were done previously. Meron, kasi gusto ko lang, hindi to not for anything, gusto ko lang malaman eh.
Kasi nire-research ko kung meron. Mm. In the last Parang 5 years, parang may hit wala. song ba? Wala, honestly. Parang wala akong nakitang yung mga same age brackets nyo in the last Yeah. 5 years, parang wala. Lahat kasi naka-tone sa nostalgia. Nag-release recently ang Kamikaze 2 years ago, pero hindi siya as hit as like yung mga previous Yeah, songs yeah. nila eh. As a music critic, as a person na nagre-review ng mga songs, anong dahilan? Anong tingin mo? What should we do? Oh, di ba? Ganda ng tanong ko sa'yo. What should we do? I Para think, magkaroon ng... eto Not to put you in a spot. Yeah, no. I mean, ito talaga gusto ko talagang sabihin and thank you for asking that. You guys, yung mga top 1%ers, should not worry about creating hits. Kasi Exactly. you guys already created that eh. It's all about stability. It's all about as a super fan. Kasi napag-usapan natin to. Kunyari, may super fans kayo. Yung mga super fans, ma-appreciate yung mga songs na ilalabas nyo. Pero for me, as like a casual listener, as long as nagre-release, then yung mga hits nandun, that's fine. Wala na kayong kailangan patunayan eh. Ang kailangan pa may patunayan ngayon, yung mga new artists. Kasi sila yung nagka-carve ng path nila. And my worry is that, again, my own opinion, yung mga recent songs na lumalabas doesn't have that particular strength na katulad ng mga ibang mga artists during your time. Kasi iba yung, for some reason, iba yung paano siya sinulat, iba yung way paano siya naareglo, yung rawness, yung edgy, hindi edginess yung rawness and yung pagiging Sariwa. true niya. Oo, yung sariwa niya. Compared to songs right now, na parang super pinag-isipan kasi. I don't remember, let's say, a song na parang nagkaroon ng buhay ng for like 5 years or 4 years in the last 6 or 7 years. Compared to songs like yours na parang na-release in 2004 until now. And tumagal din siya. Kumbaga, yun yung parang sa akin. Again, sa inyo, yung mga top 1%ers, yung mga yung mga Join the Club, Mayonnaise, even yung mga The Chonkies, yung mga banda, hindi nyo na kailangan mag-release mag-i-aim pa yung virality moment na yun. Kasi meron na nagawa nyo na yun eh. It's all about maintaining the name. Oo. Doon lang kasi pumapasok yung mga ibang critic din or bashers. Sabi na, labas pa ng labas sa kanta, wala namang sumikat, ganyan. Yan ang sad reality ngayon, talagang very instant ng judgment. Kaya ko rin sa'yo natanong kasi gusto ko rin mag-loosen up lang yung mga tao na, alam yun, kung ang opinion ng isang tao na, enjoy nyo na yun. What you're trying to say, yun yung impression sa akin is, enjoy nyo yung career. Yeah. When you reach the heights or your peak, enjoy nyo na. Less worrying about being trendy or being current. Enjoy lang. Kasi yun lang rin ang sinasabi ko every time we perform. Mag-enjoy tayo. Sa dami-dami problema ng Pilipino ngayon. Makagawa ng hit song ang pinaka-last na siguro na iisip ng tao. Oh, yeah. Tsaka ano yun eh. Kumbaga, the hard thing about the artists right now kasi lahat ata ng topics na pag-usapan na eh. Oo. Kaya ang hirap talaga gumawa ng viral hit. It's always a matter of like reinventing yourself, making sure na may nagre-release kang mga kanta. Kasi once pumasok yung hit song na yan, at least naka-ready na yung ibang mga songs mo. Yun yung purpose bakit kailangan mo mag-release kahit follow mo yung 3-month rule every time. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung mag-hit dyan eh. Pero pag nag-hit yan, pag nakinig yung tao, okay, so nag-release na sila ng kanta. Nasaan na ibang mga kanta nila? Pag di mo ginawa yung mga part na yun, wala na silang mapakinggan sa'yo. So, tsaka para sa akin, importante talaga yung mag-release ka kanta pero dapat kaya mo tugtugin live. Yeah. Yun. Yung pa isa, yeah. O, diba? Yun yung problema namin doon sa isa namin kantang hirap tugtugin eh.
Kasi yun nga talaga yung yun talaga yung the downside of the amazing technology that we have. Imagine mo dati, recording 8 track lang, 24 track, 36, 42 track lang. Kumaga, limitado yung Mm. idea sa pwede mo pasok kasi hindi pwedeng sagad eh. Pero ngayon, di ba tayo, multiple. Basta malaki RAM ng computer mo, kahit ilang tracks Pwede. lagay mo, pwede. So, yun rin ang lagi kong ginagawa. Kami, ganda ng sinabi mo. Ano pa bang susulat ko? Matanda na ako, ganyan-ganyan. Paulit-ulit na lang ang mga topics. Meron kaming sinulat, meron kaming ni-record. Tapos nag-iisip ako ng lyrics. Naisip ko, dahil nga nag-google ako, di ba? So, kailangan ganito. Very particular. Itong awitin na sinulat ko, tukol to doon sa, kunwari, tropa ko si Kurt Cobain, tapos di niya sinabi sa akin na magpapakamatay na siya. Ganun na yung ganun na yung mga style ng mga kanta na ginagawa ko. Hindi na hindi na about yung my personal ano na siya kailangan medyo i-challenge ko yung sarili ko na gumawa at mag-create. Parang kang filmmaker. Yeah. Most films naman are influenced or inspired by based on a true story, pero meron pa rin augmentations yan on how you wanted to make it interesting. Ganun na pare. Pero, hindi lang namin basta ilalabas yan. Kasi tapos na yung recording eh. Na-mix na, na-master na. Ba't hindi ko pa nilalabas? Hindi pa namin natutugtog live eh. Nakakahiya maglabas ng kanta na hindi mo kaya tugtugin live. Yun lang yun. Nga naman. Well, anyways, kuya, maraming salamat for guesting. Anytime, pare. And, well, actually, makita naman nila yung mga gigs mo. Siguro sa akin lang. Just keep supporting OPM. Check niyo yung mga bands from Yellow Room, ibang mga labels, Yes, and please. even independent bands. And, yeah, I mean, even this podcast, maraming listeners, pero onti lang yung followers. Siguro dahil sobrang real talk yung mga usapan. Keep it that way, bro. Yeah. I Kaya ako plan on naging supporter mo. keeping it that way kasi ayoko na ng alam mo yun, yung parang easy talk. Kasi syempre, the market is for musicians eh. By a musician or by musicians. So, kailangan honest tayo and real tayo when it comes to things like this. Pero again, Yes, sir. maraming salamat, kuya, and I hope Anytime. na makita ka rin namin dito sa show very, very soon. Yeah. Very soon. All right. Thank you. Thank you, guys.